Ayon naman sa isang mambabatas, automatically revoke na umano ang prangkisa ng Solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leviste. Yan ay matapos umano niyang ilipat ang shares niya sa isang close associate nang walang congressional approval. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sorry, no more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Those are follow-ups po. Ito po yung... Sorry, anyone? Sir, the failure po to deliver the agreed-on power supply by December 2025, ito po sabi ni Berlin, will mean thinner energy reserves which could increase prices. Halos patahimikin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang ilang miyembro ng media kahapon sa ginanap na press conference sa House of Representatives. Marami kasi sa mga ito patuloy ang follow-up questions patungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang mga kumpanya sa Department of Energy. Paninindigan ni Leviste, hindi totoo ang mga pahayag na mayroon siyang ghost solar projects dahil wala naman daw siyang natanggap ni piso mula sa pamahalaan at wala naman aniyang direct harm ang hindi pagtuloy ng mga proyekto ng kanyang kumpanya. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. Pinabulaanan din niya ang ulat ng bilyonaryo na nilako niya sa mga lokal na pamahalaan ang solar projects na hindi na napakinabangan matapos mag-cease operations ang mga kumpanyang may hawak ng mga kontratang ito. Bukod pa rito, muli niyang sinabi na iba ang Solar Power New Energy Corporation o SPNEC, ang kumpanyang kanyang ibinenta sa Solar para sa Bayan Corporation o SPBC na siyang napagkalooban ng congressional franchise noong 2019. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tila sablay ang ilang arguments ni Leviste sa ilan sa kanyang mga pahayag. Ghost solar project siya kasi kumuha siya ng concession, yun yung first. Pero secondly, wala siyang na-deliver kasi kahit any single solar panel, any single hollow block, wala naman pong naitayo. So, very important na linawin po natin na hindi po ito victimless matter. No? Na kumbaga ang gusto niya sabihin kasi dahil wala naman siya nakuha ang pera, parang no harm, no foul mula sa gobyerno. Pero alam po ninyo, these are concessions, no? These are contracts that have been granted by government. So ibig sabihin, meron pong real opportunity cost sa energy sector kung kumuha ka ng kontrata tapos hindi mo na-deliver. Ayon kay Ridon, ang umano'y 12,000 megawatt contract na hindi na-deliver ng mga kumpanya ni Leviste sa loob ng ilang taon ay maaari sanang naigawad sa ibang solar firms na makapagbibigay ng mas murang kuryente sa maraming mga komunidad sa bansa. Nang maluklok si Leviste bilang isang kongresista noong nakaraang taon, sinabi niya na nag-divest na siya mula sa SPBC. Sa isang August 2025 General Information Sheet ng kumpanya, inilipat ang 99% of shares ng SPBC kay Hazel Iris Lafuente, isang close associate ni Leviste na nagsisilbing Chief Operating Officer sa parent company ng mga nasabing kumpanya na Solar Philippines Project Holdings Incorporated. Ang bagay na ito, isang issue na dapat din umanong tutukan ayon kay Ridon, lalo na't nag-transfer ng shares si Leviste nang hindi humihingi ng congressional approval. Well, una sa lahat, kailangan natin mag-clarify kasi ang sabi niya, he did not sell the franchise, no? But I think he's speaking on flimsy technical grounds, no? Kasi ang totoo, at katulad ng binanggit mo na nga, meron po talagang transfer of controlling interest, no, to one of his close associates, no? And in fact, that associate is still sitting as a director at the Meralco-owned SPNEC, no? So, yung implication niya po on the franchise ay talaga pong merong in-expect po tayo dito na automatic revocation talaga. Kasi ito po ay ginawa nang wala pong congressional approval.
Naniniwala si Ridon na tama lang ang umano'y 24 billion peso fine na ipinataw ng DOE sa mga kumpanyang pag-aari ni Leviste. Sa naging press con kahapon, patuloy na dinepensahan ni Leviste ang kanyang mga kumpanya at sinabing hindi pa rin siya nakatatanggap ng opisyal na sulat na nagsasabing liable siya sa umano'y 24 billion peso fine ng ahensya at ang Meralco-owned SPNEC daw ang nakatanggap ng naturang liham. Nanindigan din si Leviste na politically motivated ang umano'y mga pag-atake sa kanya kaugnay ng kanyang mga kumpanya dahil sa patuloy na pagsisiwalat ng tinaguriang Cabral Files. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.